Enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Tapos na po kayo. Tapos na po. Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech na katutok lang sa isang subject matter. Pero ang gagawin po ninyong samot-samot ito, at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na parabang ang nilalaman ng privilege speech ninyo eh puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan? Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Mr. President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po'y nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, at sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Lord. Unang-una, ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson na magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Majority Leader, I think you should answer that particular Yes, Mr. President, statement. yung privilege speeches, alam mo, dalawang linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talagang tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past, in the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So it is obvious that Senator Lacson would like to respond. So usually when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, kasi gusto mong i-depensa ng sarili mo, binibigyan po natin ng pagkakataon. Ang senador na tumayo at any given point in time. Kaya kung sinabi din po sa akin ni Senator Marcoleta kahapon na ito po ay personal and collective dahil galit ako kay Senator Lacson, ginawa kong agad-agad. Pero hindi po niya kwento sa akin ano yung purpose ng kanyang speech. Kaya nung ninapitan niya po ako for speech, binabigyan po natin Senator Tulfo muna, pagkatapos si Senator Tulfo, Senator Marcoleta naman po. Pero yung laman po ng speech ni Senator Marcoleta ay binabanatan isang membro ng Senado. Obviously, that member of the Senate will stand and defend themselves. We have to give them priority. It goes for any member of the Senate, Mr. President. We will give the privilege to any member of the Senate. Thank you. All right, thank you. Mr. President, ang sinasabi ko lamang po ay ngayon ko lang po na nakita ang ganitong special treatment. Hindi ko naman sinasabi, Mr. President, na lahat ay ganito. Kasi po yung yung una pa po bago ito, Mr. President, naalala ko, tinapos muna lahat po ng bisita, pati po yung mga galing sa Southeast Asian Games. At kahuli-hulian nga po, inabot po ako ng alas 8 ng gabi. Yun lamang po. Ngunit gusto ko pong makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senador Ping Lacson kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Hindi ko po alam, Mr. President, Your Honor, kung paano ko, sana ko mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking dineliver na privilege speech kahapon. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat
kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun po yung gusto nating pag-usapan dito. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, malilis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Siguradong hindi po yon. Bakit Kayo po? po nag-release, sino pa po nagsimula nito? Nung Bakit una pong po? privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihe sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin, maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po. Kasi po ganito May I eh. suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other? Sorry, Mr. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang eh. Ako raw po ay defensor ni Vizcaya. Palagi niyang ipinipilit yon. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Vizcaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko nga maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun po ang pinagumpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President. Nakita ko sa kanyang kagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman yung nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niyang magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na witness protection program witness, ay gagawin niyong mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganun, Mr. President. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po
kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech na katutok lang sa isang subject matter. Pero ang gagawin po ninyong samot-samot ito at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na parabang ang nilalaman ng privilege speech ninyo puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagkat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Sir President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po ay nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, at sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na ni-name drop niya ang presidente. 100 billion pesos po ang pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap. Nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo. At ang sabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga projects sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo, na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you President. read the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po italiwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi nyo President, rito, If I may be natanggap allowed, ko, Mr. President. patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Partial Committee Report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung pinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong
instruction doon. Anong gagawin namin dito? Now, before Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. President. You read it. Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tikitikis ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitikis ang kopya. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ng kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa na nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yon nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis, kasi 400 pages po, alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po, Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po, baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nilang mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po, si Senator Bam Aquino, binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makamove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may ipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig, na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC, na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. At Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating
2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat, ipinahayag mo yun eh, malaking bagay yun, ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, eh kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30, Nara Street sa South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw, dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutese, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, eh kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of interparliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa bunan nyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo, sapagkat ipinatawag ko sa pagitan ng isang resolution, at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio, at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President, with due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs
citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na, March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29, dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. Mr. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado Kasi, sa sinasabi ko. no, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares a session